Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Tugigaraw sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Tugigaraw. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mangawit, 78 kabanata, ang talata po ay 3. Ngunit habang kinakain ng pagkaing idinulot at hindi pa tumitigil, pagkat di pa nabubusog. Ngunit habang kinakain, pagkaing idinulot, at hindi pa tumitigil, pagkat di pa nabubusog. Ngunit habang kinakain, ang pagkaing idinulot, at hindi pa tumitigil, pagkat di pa nabubusog. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat namin pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis sa lahat naming karumihan. Habang sa aming pagdulog sa iyo ay patuloy naman naming inilalapit ang bayan ng Tugigaraw sa probinsya ng Cagayan. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Tugigaraw ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ang aming dalangin tunay sa pangunguna ng Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Tugigaraw. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 32 kabanata. Ang talata po ay Siyam hanggang 12. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Hordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon, sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Isa. Nangangamba po akong sa pagkikita namin, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi niyong
pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matutunghayan kung paanong ang ating nunong Hakob ay hindi basta nagpatinag dun sa sinabi sa kanya na merong 400 lalaki ang sasalubong sa iyo kasama si Isaw. Pwede nating sabihin, pwede sanang ginawa niya, no? Ako, bumalik na tayo sa biyenan ko. Bumalik na tayo kay biyenang Laban. Alam mo? Pero, ang ginawa ng nunong Hakob, siya'y nanalangin. Alam niyo po, isang napakahalagang bagay at dapat nating hindi makalimutan na kung tayo'y malalagay sa kahit na anumang sitwasyon, napakahalaga na tayo'y nananalang at nakita, natagpuan ng nunong Hakob na batid niya na ang pinakamahalaga para sa kanya ay ang manalangin. Siyempre, sasalubungin ka ng kapatid mo pero may 400 lalaking kasama. E di ano gagawin sa iyo, no? Yun po yung kinakatakot niya. Pero alam niyo, nakakatuwa. Sapagkat ipinaalala ng nunong Hakob. Alam niyo, ang tawag niya sa Panginoon, Diyos ni Abraham at ni Isaac. Alam niyo, napakahalaga na maunawa natin na ang ating Diyos ay Diyos ng ating mga ninuno. Eh, ano ba naman yan, Bernie? Wala bang pangalan ng Panginoon? Bakit Diyos ng mga ninuno? Kasi sa katotohanan, ang Panginoon ang talagang sinasamba ng ating mga ninuno. Pero along the way, may mga kasinungalingan ng kaaway na naging dahilan kung bakit napasama patuloy yung mga ribulto. Napasama patuloy yung mga Diyos-Diyosan. Ano po? Pero, hindi lang basta pagkilala sa Panginoon ang ginawa ng ating nunong ako. Ang sabi niya, tulungan po ninyo ako. Alam niyo, isang katotohanan na kung tayo may pangangailangan, kailangan nating lumapit dun sa makakatulong sa atin. E paano kung yung ating nilapitan, walang kakayahan na tayo'y tulungan? Alam niyo po, kilala ni Jacob ang ating Panginoon at siya'y tunay na nagtiwala sa Kanya. Kaya siya'y humingi ng tulong. At hindi lang basta humingi ng tulong. Ang sabi na banal na kasulatan, sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain, ang ibig sabihin, nakinig siya at sumunod siya, at ng mga kamag-anak, at hindi niyo ako pababayaan. Mga kapatid, natatandaan niyo pa ba? Naaalala niyo pa ba yung pangako ng Panginoon sa inyo? Naku, napakahalaga na bigyang pansin natin na may ipinangako ang Panginoon sa atin. At sa pagkakataon na kukunin yung ating buhay nang wala pang katuparan yung mga ipinangako, hindi pwede. Kaya alam niyo po, ipinaalala ng nunong Hakob, hindi po ako karapat-dapat sa kagandahang loob ninyo sa akin nang tumawid po ako sa Hordan. Wala akong dala kundi tungkod. Alam niyo, napakaganda kasi ang inalala niya yung kabutihan ng Diyos. Minsan yung mga tao, kapag bumabalik sa alaala, puro sakit, hinagpis, sama ng loob. Pero alam niyo, sa pagkakataong ito, kinilala niya ang kapangyarihan ng Ama.
naging dahilan kung bakit tunay lumakas yung kanyang kaso. Sabi niya, hindi ako karapat dapat. Nung tumawid ako sa Ordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, dalawang pangkat na ang aking kasama. Nagsusulo lang siya dati, pero sa pagkakataong ito, iniligtas siya ng Panginoon at tunay na may ginawang makapangyarihan. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Isa. Nangangamba po ako sa aming muling pagkikita. Kami patayin, pati ang mga babae at mga bata. Alam niya na ito yung nagaganap sa mga gera, sa mga wars nung unang panahon. Kaya hiniling niya sa Panginoon na mailigtas. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi. Sindami ng mga buhangin sa dagat. Kapatid, kaibigan, ano bang pangako ng Panginoon sa iyo? Hindi pwedeng hindi yan magkaroon ng katuparan. Pero yan, tagal-tagal ko na nagdadasal. Hanggang ngayon, wala pa rin sagot ang Diyos. Alam niyo po isang katotohanan. Hindi tayo dapat magmadali sa ating pagdulog at paglapit sa Panginoon. Samantalang totoo na nangako ang Panginoon ng pagkakaloob ng katugunan dun sa dun sa kanyang mga ipinangako. Aba, hindi sa panahon natin, kundi sa kanyang panahon. Kakatuwa po ito sapagkat ipinaalala ng nunong Hako yung kanyang pangako, ang pangako ng Panginoon sa kanyang lolo Abraham. Ano po? Alam niyo, dapat ito yung ginagawa nating mga magulang ngayon. Ipinapaalala, ipinababatid sa ating mga anak. Ito yung sinabi ng Panginoon sa ating anak. Saan ko naman kukunin yan, Bernie? Siyempre po, wala tayong ibang pagkukunan nito kundi ang salita ng Diyos. Napakahalaga na babad tayo sa salita ng Diyos. Napakahalaga na naririnig natin. Napakahalaga na sinasalita natin. Napakahalaga na ipinapamuhay natin. Parang hindi ko yata yan kaya, Ber. Di mo to kaya sa sarili mo. Walang may kaya nito. Pero sa pangunguna at pagsama ng ating Diyos na buhay. Sa Diyos, walang imposible. Kaya sa pagkakataong ito, ano ba yung ating mga pangangailangan? Ito po ay espesyal na pagkakataon pang ating maitulog at masabi sa ating Ama ang ating mga pangangailangan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat na ang inyong salita ay tunay, buhay at mabisa. Ama, humingi kami ng tawad sa mga pagkakataon na kami ay nakapagsalita ng hindi tama kanino man. Ang aming panalangin kami po ay iyatin sa pagkaunawa sa pangangailangan ng iyong salita. Ang aming panalangin, Panginoon, sa mga pagkakataon ng pangangailangan para sa pagkilos medikal. Ikaw po ang patuloy na magkaloob sa amin ng mga tamang tao, Amang Diyos. Habang aming hinihiling, idinadalangin sa iyo yung aming pagnanais, Panginoon, na makapaglingkod ng buong puso at kaluluwa. Lord, namin din pong idinudulog sa iyo yung mga
nangangailangan ng makapangyarihang pagkilos mo or declaring miracle of multiplication sa buhay ng iyong mga anak. At dasal namin pang maging sa mga bansa na dating pinaglingkuran ng iyong anak, ang aming panalangin, bumuhos ang iyong spirito at pagpapala. At sa pangalan ni Jesus, we just believe the fullness of your blessing and anointing. Lord, dinudulog din namin sa iyo yung aming mga training agencies, katulad ng Main Life, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church, Renewal, Asia Pacific International Institutes. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryo upang magtagumpay sa pagkakaloob ng kapurihan at kaluwalan diyan sa iyo. As we also pray, Panginoon, sa katuparan ng iyong pangako sa aming bayan to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country with the America ways in the height of its glory. Panginoon, dasal namin ang iyong Santong Espiritu at kapangyarihan. Ikaw po ang pumawi sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Tunay na magtagumpay ay ang aming Panginoon Jesus Christ. We're declaring the fullness of your blessings, Panginoon, sa Japan, Cambodia, Singapore, Myanmar, Laos, Malaysia, Thailand. Lord, ayan, mapangyari ang kilang kalit sa mga bayan ito. And by faith, we're declaring your anointing kay President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang iyong pangunguna sa aming pinakamamahal na bayan. Ang aming kahilingan, may pagkaloob sa inyo, pinakamataas na papuri, pagsamba. Lord, we declare your peace over Israel and we speak the fire of revival sa US, South, North Korea, Myanmar, maging Panginoon. Sa pagdaloy ng iyong kaluwalan. Lord, we just claim and declare we receive our praise. Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan mo pong salitin ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and lot with parking, with no vehicle and with a flourishing business. Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. Huwag po natin kakalimutan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, ay dudulog lalap, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, sama-sama po nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.